wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Papaano kung nadama mo ang pinakamalalim na kahulugan ng pag-ibig sa isang taong hindi mo naman kaano-ano? Sa isang bagay na kahit kailan ay hindi mo naman mahahawakan? O sa isang taong hindi naman ito kayang suklian? Gaya ni Aling Aida, hindi man nagmula sa kanyang sinapupunan si Benji, nabubuhay siya para tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang anak-anakan. Wala raw ina na kayang pagdamutan ng pagmamahal ang sariling mga suplin. Pero kung bakit nagawa ito ni Nanay Jerry sa kanyang 3 anak, mahigit 20 taon na niya itong pinagsisisihan. Flor, Jerry, sana kung pwede puntahan naman ninyo ako dito sa season bago ako mamatay. Gusto ko lang ko kayong makita. Tunghayan po ang mga storya nito dito lamang po sa Wish Ko Lang. Kasalanang mortal daw ang abandonahin ng magulang ang sariling anak. Pero sapat na bang mahugasan ang kasalanang ito ng pagsisisi? Isang ina ang dumaranas sa ganitong kalbaryo. Patuloy kasi siyang binabagabag ng kanyang nakaraan. At ito ay ang pagtalikod sa 3 anak noon. Nararapat bang tawagin kang ilaw ng tahanan kung hindi mo naman nagampanan ang titulong ito? Payag ka bang maihambing ka sa pundidong bumbilya na walang silbi at halaga? Sa lugar ng Sison sa Pangasinan, nakilala namin ang 59 anyos na si Aling Jerry. Sa mga madalas na nakakita sa kanya, nakasanayan na nilang nag-iisa siya. Pero hindi alam ng marami na hindi ganito ang buhay na pinangarap ni Aling Jerry. Dati raw siyang nagkapamilya, ngunit kalaunay nawasak din. Mga 9 years na. May kasama ho ako noon na security. Sinamahan niya akong maghanap ng tirahan. Itong nahanap namin. Halos sariwa pa rin kay Aling Jerry ang alaala ng kanyang pamilya na sinimulan niyang itaguyod noong dekada 80. Kaya raw nauwi sa hiwalayan, hindi masikmura ni Aling Jerry ang pagtrato sa kanya ng mister noon. Nag-Saudi ho siya eh. Nung nasa Saudi siya, nagpapadala naman kaya lang kapos. Bihira niya kaming padalhan, ganyan. Pag ipadala niya yung diretso sa magulang niya. Hindi sa amin nagdidiretso. Hindi niya raw kasundo ang mga biyenan at ibang kamag-anak ng kanyang asawa. At habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang mister noon, kung ano-anong balita raw ang ipinararating tungkol sa kanya. Napagbintangan na mayroong ibang lalaki na kinakasama sa Pilipinas si Aling Jerry. At nang mapuno na, walang agam-agam na nagpasya si Aling Jerry na tuldukan na lang ang ugnayang namamagitan sa kanila ng asawa. Yung sulat niyang isa sa akin noon, na sabi niya, gusto daw niyang mag-asawa doon. Mayroon siya nakilalang nursing na taga Quezon Province yata yun, sinabi niya. Gusto niyang pakasalan daw. Kasal ho kami. Hindi magpan ang kwan niya sa amin. Parang hindi pamilya ang turing niya sa amin. Kung kwan sa kaibigan niya, sabihin niya, kapatid niya yung mga anak ko, ako, ate niya, ganon. Parang kinakahiyahan niya ho kami. Isinama niya raw sa Pangasinan ang 3 anak. Naging kapiling niya raw ang mga anak ng halos 5 taon, malayo sa mata ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, habang wala at nag-aasikaso raw si Aling Jerry ng kabuhayan, saktong naitakas ng kanyang mister ang mga bata. Dinala ko rito sa amin. Buhay pa ho yung mga magulang ko noon. Tapos bumalik ko ako ng Zambales na inayos ko yung mga papel ko para makuha ko yung pera ko doon. Nagsara nga ako. Nung balikan ko sila, wala na. Nakaalis na ho sila. Kinuha nung yung ama. Tinago ho niya sa akin. Ang balita ko po, nasa Maynila sila, sa may Antipolo ho yata. Hindi ko lang ho alam ang address. Makalipas ang mahigit 2 dekada, nandirito pa rin sa Pangasinan si Aling Jerry. Tagabantay at tagalini sa palikuran ng isang kilalang bus station dito
sa bayan ng Sison. Mahirap din ho. Kasi siyempre yung amoy, ganon. Tapos kunin mo pa yung bowl na ganyan. Lilinisan mo hanggang loob. Yung buong magdamag po kung maraming customer, hindi gaano marami, mga mahigit 1,000, ganyan. Kung minsan hanggang 500, ganyan. Kung kukunti, mayroon din ho kaming nakukuha na 100 lang, ganyan, kung mahinang-mahina. Papasok ako, 3 days, ganyan, salit-salitang kami, 3 kaming nag-duty. Minimaintain lang namin cleanliness sa restaurant. 115 ho ako ngayon. Talagang tipid ho. Kung kwando na lang ho ako kumakain, papasok ko, uwi, ganon. Tapos yung natitira, yun na lang ang kinukang kong pamasahe, ganyan. Sa kanyang trabaho na lamang niya binubuhos lahat ng atensyon para makalimot. Pati paghuhugas ng pinggan sa kusina ay pinatulan na rin niya. Madagdagan lang ang kita niyang 115 pesos kada araw. Naniniwala si Aling Jerry na kung hindi siya kikilos, wala siyang kakainin dahil wala naman siyang ibang malalapitan sa kanilang lugar. May naman ako magulang pero ayaw ko silang bigyan ng sama ng loob. Talagang sinuro ko lahat ng problema. Kahit nung nag-asawa akong pangalawa, ganun din ang nangyari sa akin. Sinaktan din ako nung mahuli ko na may babae rin. Kaya lumayas din ako. Kaya ako na lang magsulo. Tisi ko na lang lahat ng hirap. Hindi rin ako nagsasabi sa mga kapatid ko. Ayaw ko silang bigyan ng problema. Hanggang ngayon, kahit na mayroon akong nararamdaman o ano po, hindi ako nagsasabi. Sa akin na lang po. Pero hindi raw dumaraan ang isang maghapon na hindi niya naalala ang kanyang 3 anak. Kahit na yung mga bata lang ho sanang gusto kong makita, kahit wag na yung ama. Sila lang po ang gusto kong makita. Kasi sana, kahit na gano'n sana ang nangyari sa amin na nagka-problema kami, wag naman sana yung pagdamot yung mga bata. Wish ko lang. Agad kaming tumulak sa Antipolo. Dito raw mahahanap ang mga anak niya. Kasi ang alam ko talaga, ang tatandaan ko, nag-ano siya may third party siya. Wish ko lang. Matapos namin alamin ang kwento ni Nanay Jerry, agad kaming tumulak sa Antipolo. Dito raw mahahanap ang mga anak niya. Naging batayan namin ang apelyido ng dating mister ni Aling Jerry upang matunton ang tirahan nila. Una naming nakilala si Flor, ang pangalawa sa anak ni Aling Jerry. Halos tulala ito at gulat sa aming pagdating. Ipinaliwanag lang namin sa kanila ang aming pakay na makilala ang mga anak ni Aling Jerry. Anong nararamdaman mo sa nanay mo? Anong isasagot? Nararamdaman? Wala. Wala. Namimiss mo ba siya? Hindi. Masama daw mo sa kanya? Hindi rin. Anong, Dati siguro, yung bata kami, ganun. Siyempre, pag wala namang, pag nag-aaral, ganun, wala talaga. Kasi yung daddy ko nasa abroad. Kasi ang alam ko talaga, natatandaan ko, siya may third party siya. Siya yung naglalaki. siya yung nanay? Oo. Tapos sundalo yun. Tapos may asawa rin yun. Nagkaaway sila, oo. Pero hindi ko talaga matandaan na hindi ko alam. Dinala niya kasi kami sa Pangasinan. Tapos umalis siya. Sabi niya, babalik siya. Di bumalik naman siya. Tapos babalik daw siya ulit, di na siya bumalik. Bakas sa mukha ni Flor na natatabangan siya sa usapan tungkol sa kanyang ina. Kasi meron na nga kaming pamilya. Meron na kaming siyempre isipin ko rin yung ng mama ko. Mararamdaman niya. Kami nga, tinanggap niya rin kami, pati sa pamilya ng mama ko. Yun, tapos parang magugulo, parang ganun. Kung napapayag namin si Flor na magpa-interview, nahirapan naman kami sa kanyang kuya Richie na siyang tumanggi na kuhanan ng kamera ng mga oras na yun. Bagay na naiintindihan ni Flor
sapagkat ang kuya niya ang tanging nasa tamang edad at pag-iisip nung panahon na iwanan daw sila ng ina. Kasi mas inuna niya yung lalaki kaysa sa amin. Naalala ko lang kasi yung yung masakit na nangyari noon. Pero yung happy memories pala. Nung lalaki nga siya. Inuuwi niya sa bahay. Nag-usap-usap ang magkakapatid. Dahil sa aming pag-uungkat sa kanila, hindi malabong biglang bumalik si Aling Jerry sa buhay nila. Ang pananahimik daw nila ay biglang magugulo. Nakadepende lang kami sa magiging desisyon ng magkakapatid kung papayag pa ba silang magpakuha muli. Samantala, si Aling Jerry, walang kaalam-alam na napuntahan na namin ang mga anak niya. Hindi rin namin binanggit sa kanya ang maaalat nilang reaksyon nang mabanggit namin ang pangalan niya. Basta patuloy lang siyang nananalangin, umaasa na mapagbibigyan ang matagal na niyang hinihiling. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo naabutan noon. Hinahanap ko kayo pero hindi ko alam ang address nyo eh. Tsaka wala naman ako sapat na pera para hanapin kayo. Kaya kung pwede, patawarin na lang ninyo ako kung ano man pagkasala ko sa inyo. Richie, Flor, Jeric, sana kung pwede puntahan naman ninyo ako dito sa season bago ako mamatay. Gusto ko lang ko kayong makita. Masakit sa akin dahil hindi ko kayo nakikita. Sa aming pagbabalik, nang nagpakita na si Aling Jerry, biglang nanahimik ang lahat. Alam kong galit kayo sa akin. At mamaya, Idol. How are you? Basta? Nanadak palagi. Ano? Tara tayo. sinundo na namin si Aling Jerry nung araw na yon para samahan sa Maynila. Dala ang pag-asa na makakaharap ang mga inabandonang anak noon. Sa Antipolo naman, nakapagpasya na ang magkakapatid na sumama sa amin kahit alam nila na maaring ito na ang araw na makakaharap muli ang ina. Takot. Takot? Oo. Wala lang. Habang nagaganap ang kwentuhan ng magkakapatid, kasama ang iba pang kamag-anak sa lugar na ito, nasa gate naman si Aling Jerry. Gusto ko lang makita sila. Yun lang. Hindi ko, kahit hindi sila pupunta sa akin, basta makita ko lang sila, masaya na ako. Nang nagpakita na si Aling Jerry, biglang nanahimik ang lahat. Jeep, Flor, Chi. Ang lalaki na ninyo. Nag-iba ng mga mukha niyo. Sa tagal na hindi ko kayo nakita. Alam kong galit kayo sa akin. Siya po ang nakita ko sa Facebook, si Flor. Kinukontak ko nga sila nung hindi ko naman mapan sila. Kaya yung mga pamangkin ko pang kumontak sa kanila. Pinatignan ko po sa kung mayroon silang Facebook. Halos walang kibo ang magkakapatid na Richie, Flor at Jerry. Patawarin niyo ako kung ano man kasalanan ko sa inyo. Ang hangad ko lang makita kayo na malalaki na. Tanong kinuha kayo ng mga ama ninyo, malilit pa kayo. Eh kung ano yung sinabi ng tatay niyo, wala akong magagawa. Kung yun ang pinapaniwalaan niyo. Hindi ko naman kayo iniwan ko naman kayo doon kina mamang. Kinuha niya kayo na wala ako. Nung dumating ako doon, wala na kayo eh. Tatandaan ko lahat yun eh. Magmula ka liit-liitan. Hanggang sa ito na. Pero okay na yun.
Tapos ngayon, buti okay ka na. Okay naman ako kahit pa paano. Kahit nawalay kayo sa akin, kahit masakit sa akin. Basta masaya lang kayo para sa akin, okay na. Hindi rin naman namin na-stay na yun. Alam ko naman. Gusto ko lang kayo makita talaga. Yun lang. Kahit na ayaw niyo sa akin, wala akong magagawa. Nung kayong tatlo makita ko. Naman po siyang sinabing kasiraan sa inyo. Gusto ko kayong hanapin, hindi ko naman alam ang address ninyo. At saka wala naman akong sapat na pera. Hindi lang maganda. Sana kahit ganun man nangyayari sa amin, sana inantay din niya ako, nakunin kayo. Huwag niya kayong ipagramot. Anak ko pa rin kayo eh. Masama po, syempre. Kahit naman sino siguro. Yung pusa nga po, hindi maiwanan yung anak eh. Tao pa kaya. Parang ganun na lang yung naisip ko lagi eh. Hindi ko po alam nun kung paano magpapatawad o kung paano mag-move on. Tila walang katapusan ang pagsusumamo ng ina sa mga anak na iniwan niya ng mahigit 2 dekada. Flor, galit ka sa akin. Alam ko. Hindi naman po sa amin. Kasi kayo pa rin yung nanay namin. Oo nga eh, matagal na. Gustong-gusto ko kayo talagang hanapin. Lalo na ikaw. Gustong-gusto kong makita. Dito na nagpaliwanag ang anak na si Richie. Batayan nila kasi ang pinaniniwalaang dahilan ng ina kung bakit sila nagawang iwanan noon. Dapat nga magwawatak-watak pa kami kasi siya kukunin siya sa Baguio. Siya dun sa Maynila kay Antonida. Ako, may iwan dun. Kasi ako lang parang yung naiba yung picture sa kanila. Baka nga lang yung maitim. Bakit? Kahit na ba maitim ka, anak ka naman na. Anak naman kita kahit na anong kulay mo, kahit na nitsura mo. Anak pa rin kita. Ayun, tapos yun na nga. Dumating na si Dad. Yun na. Nagsimula kami sa wala. Wala talaga. Wala kami nadalang damit. Kahit anong picture. Wala na isa. Namiss ko po siya, siyempre. Nanay ko pa rin po siya kahit anong gawin natin. Wala naman magawa ang nagsisising ina sa mga sandaling yun. Pilit tinanggap at inintindi ang saloobin ng mga anak. Wala ba talagang yun ang panila eh. Ano yung nasa loob nila, sabihin nila, okay lang po. Kahit masakit sa akin. May karapatan naman mo sila magsalita eh. Sorry ha, patawarin mo ko. Flor, sorry. Dikit. Mahal naman ko kayo eh. Ayun, kaso hindi na natin may babalik yung dati. Alam ko, kaya lang talagang yun lang ang gusto ko yung makita ko kayo. Bago man lang ako mamatay. Ganun din kami na yun. Tanggap ng ina na hindi sapat ang mga luha niya para masuyo ang mga nagtatampong anak. Pero nakabaliso sila talaga, umiyak ako nang umiyak. Wala akong magagawa. At wala na ako sila sa akin. Di ba ako kilala na nanay mo? Hindi po kita nakita. Ang hindi. Hindi na kita matandaan. Ganun ba? Pero ako hindi kita nakakalimutan. Lalo na pag naririnig ko yung kanta mo nung maliit ka. Yung I just call to say I love you. Ikaw ang nakukuha ko na laging napapatawa na lang ako pag kumakanta ka eh. Kasama mo pa yung pusa mo, kandong-kandong mo na ganyan. Wala akong
magawa kung hindi mo ako kilala. Pero ako kilalang kita kasi anak kita. Lord, sinsya na kayo. Chik-chik. Sorry. Patawarin na lang niya ako kung gusto pa ninyo akong patawarin. Para mas lalong magkaayos ang mag-iina, minarapat naming hayaan muna silang makapag-usap ng pribado at malayo sa amin. Masaya po, mixed emotions kasi syempre yung nakaraan tsaka yung ngayon, okay na naman po kasi naayos na lahat. Masaya po. Nabsan yung lungkot ko, yung sama ng loob ko na na ganun nga nangyari. At sa kanilang muling pagharap sa amin, madarama na nagbago na rin ang damdamin nila para sa isa't isa. Mahigit 2 dekada rin ang hinintay para kahit papano'y maghilom ang sugat at humupa ang galit ng magkakapatid. Gusto ko lang makita kung mga anak ko. Ang ganda, ano ha? Oo, ang ganda. Ang ganda siya. Yung nung nalminana niya sa akin. Kaya hindi ko makalimutan ito anak ko kasi nakita ko na yung nunal niya dito nung maliit eh. Kaya makikilala ko pa rin kahit malapit na siya. Salamat din sa pag-aarugan ninyo sa mga anak ko. Nilagay ng utang ng loob ko sa inyo. Kung hindi sa inyo, wala. Hindi ko na alam. Huwag niyong pababayaan sarili niyo, ha? Masaya na nga ako dahil nakita ko sila. Noon eh. Miss ko kayo eh. Maintindihin naman po ito eh. Alam ko naman po eh. Mabait naman po itong anak kong ito eh. Kaya lang po, siyempre, bata pa nga siya noon. Salamat din kasi nagkaroon po ng chance si nanay na ayun, kami hanapin niya. Yun naman talaga ang balak ko bago ako mamatay, talagang pipilitin kong hahanapin ko kayo. Para maihingi ko rin ng kapatawaran yung mga nagawa ko sa inyo. Kahit sa huling pagkakataon, nakita niya ako. Salamat po. At least nakita ko na si nanay. Masaya na malungkot kasi hindi na namin maibabalik yung dati. Hindi raw magaganap ang lahat ng ito kung hindi naging tulay ang kaibigan ni Aling Jerry. Sulat ng kaibigan ko, yung best friend ko. Bes, ito na yung sulat mo, salamat. Nabasa ko na. Kung hindi sa iyo, wala. Hindi ko alam kung paano ko makita yung mga anak ko. Salamat ha. Matapos ang isang mahabang usapan, tinuldukan namin ng isang munting salo-salo ang hapong yun, kasama ang buong pamilya. Gusto ko rin naman kasi dati pa rin na bago rin ako mamatay, ganun yung magawa ko. So nangyari naman na siya. Nangyari na siya yung humanap na sa akin. Papasalamat ako sa buong buhay ko na nawala sila sa akin, na iwalay. Nakita ko rin lang sila. Nay, para sa yung bracelet na to. Para maalala mo kami. Thank you, anak. Ang lahat daw ng tao ay nagkakamali. Ngunit kaya itong maituwid. Gaya ni Aling Jerry, na taus-puso ang pagsisisi at handang bumawi sa kanyang mga naging pagkukulang sa mga anak. Susunod, sino ang babaeng iginuguhit ni Benji sa palaruan? Wala na nga raw makakapantay sa pagmamahal ng ina sa kanyang mga supling. Pero makayanan kayang tumbasan ito ng isang babaeng tumatayong ina sa isang anak-anakan? Sa mga unang oras na tayo'y maipanganak, mukha niya ang ating tinititigan. At maging ang matinis nating pag-iyak, siya lamang ang makakapagpatahan. Hindi ba't ito ang mga nabubuong larawan kapag nababanggit ang salitang ina? Larawang habang buhay na nakatatak sa isipan ng binatilyong ito.
Mapalad siyang maituturing na pinalaki siyang busog sa aruga at pagmamahal. Mapalad sa kabila ng katotohanang ang babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya ay hindi naman niya totoong inay. Siya ang babae sa larawang iginuhit ni Benji, si Nanay Zenaida. Sa tuwing binabalikan niya ang kwento ng kanyang nakaraan, ni sa panaginip, hindi naman daw niya hiniling na mag-cruise ang landas nila ni Benji. Sa totoo lang, iba raw ang nais niyang tahaking buhay, lalo na nang nagsimula siyang umibig. Noong 1970, konduktora ako si driver ng DM Transit. Doon na kami nagkakilala sa kumpanya na yon. Hanggat nabuo yung namin, dalawa. Yung ginawa naman niya, sumama sa probinsya namin. Ikinasal na kami na bigla na lang. Tapos balik na kami ng Maynila. Sinikap ni Nanay Zenaida na gampanan ang pagiging isang mabuting asawa at ina para sa kanyang mag-anak. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang buong pamilya sa malalaking lubak sa buhay na kinaharap nila. Sa hirap ng buhay namin, isang kayod, isang tuka, hindi kami nakaano doon. Doon na rin namatay yung panganay namin. Palaaway ako. Pag makarinig ako ng mga chismis na maingay ako. Nakikipagtalo ako. Samantala nung buhay pa yung anak ko, kahit anong marinig ko noon, hindi ako kumikibo. Pero ang nagsilbing malakas na sampal sa mukha ni Nanay Zenaida ay nang magbunga ang bawal na pag-ibig na kinasangkutan ng kanyang mister. Nalaman ko na lang, 91, meron na siyang kinalulukuhan, pero hindi ko pinapansin kasi busy ako sa hanap buhay ko eh. Nagtitinda ako ng mga gulay, nagbabalintawak ako noon. Yung asawa mo may kasamang buntis, sabi nila sa akin. Kung nagbababay ang asawa ko, ay ang hanap buhay ko, negosyo, sana minamalas ako. Yun ang mga tanong, yung mga sinasagot ko sa mga tao, sir. Pumupunta sa bahay, napaka-trader talagang babae na yan. Matalik na kaibigan ko pa nga yan eh. Nangungutang ako sa kanya noon yung mga produkto niya eh. Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya sa akin. Kaya, nung nalaman ko na may relasyon na nila sa asawa ko, nirarayot ko na siya. Sinusugod ko na. Nag-away pa nga kami, sir eh. Di-wrestling ko yung babae. May pingas yung tainga niya eh. 7 months, sir. Nung malaman ko na may Benji na kami. Tapos, 9 months, hiniram niya. Asawa ko, hiniram niya doon sa babae. Binabaon na naman ng 2 pante at saka 2 baru-baruhan niya. Yun ang dala niya sa akin. Ngayon, sa awa ko sa kanya, dahil yung damit niya maliit na. Yung para bang naawa ako na wala akong galit na. Parang natuwa ba ako na anghel na dumating sa buhay ko. Tila nanlamig ang tunay na ina ni Benji sa sariling anak nang pumanaw ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ito na marahil ang naging dahilan para magpasyang talikuran na lamang niya ang sanggol at iwanan na lamang sa totoong asawa ng lalaking nakarelasyon niya. Para kay Nanay Zenaida, hindi galit, kundi pagkahabag ang naramdaman niya sa naging anak ng kanyang mister sa ibang babae. Ang pwedeng sa health mental, sir, yung 7 years old niya, nasa 3.5. Halos kalahati ang leg niya. O ngayon, sabi ko, saan ko dapat papasukin? Sa SPED center daw. Parang sarili kong anak, galing sa laman ko, hindi iiba. Pag yung mag-ulam nga kami, 1/4 na karne, halos hindi na nga niya ako tinitirahan, sabaw na lang sa akin. Sabi ko, ano ba yan, Benji? Hindi ka wala magtira. Ako po si Benjamin Kisa. 20 years old. Naglilinis. Naglilinis ng Bahay. ano pa? Nagugas. Naghuhugas ng Pinggan. naghuhugas ng pinggan. Ano pa? Tapos nag-iigib. Nagigib. Ano pa?
Tapos nagbabantay ng tindahan. Sa ngayon, may sarili ng pamilya ang panganay na anak ni Nanay Zenaida. Kaya naman ang tanging niyang kaagapay sa buhay, ang batang itinuring na niyang bunso. Ang iniisip ko noon, sir, hindi ko pa alam na SPED, special child. Maghahanap na ako ng mapapasukan ko sana nakatulong na maisasama ko siya. Pero nung nalaman ko na special child, sabi ko, ituloy ko ang tindahan ko. Pag uwi ko, may bit-bit ako. Pag nandito ako sa bahay, kahit papaano may bumibili, nakakabenta rin ako. Yun lang ang kinabubuhay namin noon. Dahil naigapang niya itong mapag-aral sa mga special education class sa kanilang lugar, katuwang na ni Nanay Zenaida si Benji sa maghahanap buhay. Magandang negosyo itong basahan. Kaso nga lang, wala akong sariling makina. Nagpapatahi ako sa mayroon makina. At ito ang inaasahan ko na makakatulong sana sa amin. Gayunpaman, hindi maaalis kay Benji ang pagiging mapaglaro. Dito sa kanyang munting basketball court, ang pangalawang mundo ni Benji. Wala lang, nag-basketball lang. Gusto mo maging basketball player? Hindi man sila magkadugo, matagal nang pinagbigkis ng labis na pagmamahal sa isa't isa ang kanilang mga puso. Dahilan para maungusan nila ang lahat ng pagsubok na kinakaharap nilang dalawa. Hanggang nabubuhay ako, sir. Oh. Kaya bahala na siya kung mahaba-haba pa yung buhay ko. Bahala na siya kung asikasuhin niya ako. Pag napamaka na, ako mag-alaga sa'yo ha. Talaga? Hindi ka na mag-aasawa? Hindi pa pwede. Bakit? Hindi ka pa pwede mag-asawa? Di ba? Pero may nagugustuhan ka ng babae. Wala pa nga. Kunyari hindi naririnig ni nanay, ano pang gusto mong iregalo sa kanya? Damit niya. Damit? Ano pa? Sinelas lang si nanay eh. Sirani kaya si nanay? Luma na. Yun o, susot na. Luma na. Gaano mo kamahal si nanay? Mahal mo ba siya? Oo, kasabay ko nga yung pag-uwi eh. Pag sumasamba ako, Ano? Kasabay mo siya? pauwi. Magkasabay kami dalawa. Eh pag natutulog, katabi ka niyan. Hindi, sa taas lang ako. Sa taas ka lang. Gaano mo kamahal si nanay? Pakita mo sa akin gaano kalaki. Ganun na. Hindi kailangang dalhin ng 9 na buwan sa sinapupunan ang isang bata para makatikim ito ng pagmamahal ng isang ina. Ito ang aral na isinasalarawan ng kwento ni Benji at ng kanyang Nanay Zenaida. Susunod, anong ginagawa ni Benji sa dugout ng paborito niyang koponan sa PBA? Rest day muna ang araw na ito para kina Nanay Zenaida at Benji. Hindi na raw kasi nila matandaan kung kailan pa sila huling nakapamasyal. Sino bumili ng sapatos mo? Sinanay. Nanay. Di ba mahilig ka maglaro ng basketball? Mahilig ka ba maglaro ng basketball? Opo. Pero bago simulan ang kasiyahan, susubukan muna namin ang teamwork ng mag-ina. Huwag kayong mag-alala at siguradong pamilyar si Benji sa aming palaro. Simple lang naman ang mechanics. Habang nakapiring si Benji, kailangang magabayan siya ni Nanay Zenaida para ma-shoot ang bola. Marvin. Mano ka? Diretso. 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 Bakit ka? Aber, tignan na nga natin ang husay ng magnanay. Kumanan ka. Kumanan ka. Kanan. 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 Kaliwa. Kaliwa. Oh, kanan. Huwag mo tanggalin. Si Nanay Zenaida, tila dinaig pa si Coach Robert Jaworski sa instructions na binibigay. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and wow! Buzzer beater!
Dahil champion kayong mag-ina para sa amin, eto ang inyong magsisilbing tropeyo. Hanggang tenga ang ngiti ng dalawa nang makita ang mga sorpresang naghihintay para sa kanila. Hindi isa, kundi 2 sewing machine ang iuwi ninyo para sa inyong pinalagong negosyo. Sagot na rin namin ang sangkatutak na sinulid at retaso. Pati ang inyong munting tindahan, ngayon ay mahihitik na sa laman. At para sa ating basketball enthusiast, bagong rubber shoes at bola ang ngayon inyong-iyon na. Magmula nung hindi ko pa naranasan yung ganitong na naibibigay sa akin. Katulad ng aking mga magulang, hindi naibigay sa akin ang mga pagmamahal. Mahalaga sa akin si Benji sa buhay ko kasi 2 ang anak namin, binawi pa yung isa. Sige na, kiss mo si nanay. Ni sa panaginip, hindi raw nila inakalang darating pa ang araw na ito. At para dire-diretso na ang pag-asenso, hayaan yung dagdagan pa namin ang inyong puhunan. Ay, hindi ko ito gagastusin kung saan-saan. Ipagawa ko na lang ng istante ko. Oh, para yung mga binigyan nyo sa akin, mai-display ko parang pagkasakali, maawang Panginoon sa akin, mapaunlad ko yung tindahan kahit marami kami nagtitinda. Sadyang espesyal na anak si Benji para kay Nanay Zenaida. Sino pa nga bang 20 anyos na anak ang ganito pa kalambing sa kanyang nanay? Dito sa Araneta Coliseum ang sunod naming tinungo. May laro kasi ang paboritong kupunan ni Benji. Bagamat hindi kami napahintulutan, nakuhanan ng video ang mismong laro, huling-huli naman namin na kumikinang sa tuwa ang mga mata ni Benji. Oh! Ganyan ba? Oh! Ayun o! Kuya, kita ka na idol ko. Ikaw context. Talo ka na. Sino mga nakita mong idol mo na player? Hindi mo alam ba? Halibig, number 11. Uy, mga idol, manalo na kayo. Idol. How are you? Basta? Nanadak palagi. Lalo na nang makaharap niya ang star point guard ng kanyang sinusuportahang team. Manalo na! Sting. 20 po. Wala pa! Pangawis pa niya yan. Wala nga. Parang araw na sa langit na noon si Benji. Minsang ikinasama ng loob ni Nanay Zenaida ang pagdating ni Benji sa relasyon nilang mag-asawa. Sinira kasi nito ang tiwala niya sa taong pinakamamahal. Gayunpaman, nabago ito nang maunawaan ang sitwasyon ni Benji na napagkaitan ng kalinga ng isang ina. At dito na napagtanto ni Nanay Zenaida ang kanyang papel na gagampanan sa kanyang buhay. Ang maging nanay sa isang napaka-espesyal na nilalang. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung Kapuso Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang.